Nagsimula ang pelikula sa isang lalaki na naka-underwear na naglalakad sa isang kagubatan na tila wala sa kanyang sarili. Kasabay nito, naririnig natin ang isang tawag sa 911 kung saan iniulat ng isang babae na ang kanyang asawa ay gumala sa kagubatan at nawawala. Isa pang tawag ang pumasok at may nagpaliwanag na nakulong sila sa kanilang silid at hindi na makaalis. Ang ikatlong tawag ay dumating mula sa isang tao na nagulat na nakakita ng ilang tao na ganap na nakatayo sa harap ng pinto. Lumipat ang eksena sa isang silid-aralan kung saan ang isang guro na nagngangalang Mr. Johnson ay naghahanda upang pangasiwaan ang mga pagsusulit sa SAT-1 sa isang grupo ng mga mag-aaral. Sina Lizzie, Ash, at Rory ang mga babae sa grupo, at si Jake ang lalaki. Pagkatapos ay kinolekta ni Johnson ang mga cellphone ng lahat at inilock ang mga ito sa isang cabinet upang matiyak na walang mandaraya. Sa sandaling magsimula ang pagsusulit, inihagis ni Jake ang isang piraso ng papel para kay Lizzie sa mesa ni Ash. Kinuha niya ito at napagtanto na iniimbitahan ni Jake si Lizzie na makipagkita mamaya. Nang mapansin ni Johnson ang pagkagambala, hinikayat niya ang mga estudyante na tumutok sa kanilang mga papel. Di nagtagal, ang mga cellphone na nakalock sa cabinet ay nagsimulang tumunog ng tuloy-tuloy na lumilikha ng kalituhan sa silid ng pagsusulit. Nakatanggap din si Johnson ng isang tawag at nang sumagot siya, halatang nababalisa siya sa kanyang narinig. Pagkatapos ay hiniling niya kay Rory na bantayan ng iba pang mga estudyante bago biglang lumabas ng silid-aralan. Makalipas ang ilang oras, hindi pa bumabalik ang guro. Patuloy na tumutunog ang mga cellphone sa cabinet na ikinabahala ng mga estudyante. Nang hindi na makayanan ni Jake, tumayo siya at sinubukan buksan ang cabinet, ngunit sinabihan siya ni Rory na huminto. Sa puntong ito, naririnig ng lahat ang isang anunsyo sa speaker na nagsasabi sa mga mag-aaral na manatili sa silid-aralan at huwag umalis. Mukhang kinakabahan at nanginginig ang announcer, dahilan para mataranta ang lahat. Binuksan ng mga estudyante ang radyo para malaman kung ano ang nangyayari sa labas. Nakatanggap sila ng ilang nakakabagbag damdaming ulat ng balita na nagpapakitang may dumating sa Earth at sinusubukan ng militar na alamin ito. Ilang sandali pa, nakarinig sila ng putok ng baril mula sa labas at isang patay na ibon ang bumagsak sa bintana ng silid-aralan. Sa takot, ang grupo ay pumasok sa cabinet at kalaunan ay nakuha ang kanilang mga cellphone. Napansin nila ang maraming hindi nasagot na tawag at text mula sa mga miyembro ng kanilang pamilya. Sa panahong ito, nagsimulang magkaroon ng kakaibang guni-guni si Ash at lumabas ng silid-aralan kasama ang kanyang mga kaibigan. Nagulat sila nang makitang walang laman ang pasilyo, na walang nakikitang guro o estudyante. Pagkatapos ay natuklasan ng grupo ang isang kakaibang pinto na humaharang sa buong pasilyo. Nang hadjisan nila ito ng mga bagay, agad itong sinipsip ng pinto. Kinikilabutan ang lahat dahil dito, ngunit naintriga si Ash at nagmungkahi na subukan nila ito upang makita kung saan ito patungo. Ang kanyang mga salita ay ikinaalarma ng iba at sila ay tumakas. Hindi alintana, nananatiling tulala si Ash sa mahiwagang pinto. Papasok na siya nang lumitaw si Lizzie at hinila siya palayo. Gayunpaman, na-misinterpret ni Ash ang kanyang intensyon at sinimulang halikan si Lizzie, na napansin ni Jake. Nagalit siya sa kanya dahil sa paghalik niya sa kanyang kasintahan, na nagdulot ng mainit na pagtatalo sa pagitan nila. Sa panahon ng paghaharap, hindi sinasadyang naitulak ni Ash si Jake patungo sa pintuan, sinipsip siya kasama si Rory, na nasa malapit. Nakonsensya siya, kaya nag-iisang pumasok si Ash sa portal at naiwan si Lizzie sa hallway. Kasunod nito, nakita natin ang ilang mga kuha ng lungsod, naganap na walang laman mula nang nawala ang milyon-milyong tao. Inihayag ng isang reporter ng balita na, bagaman maraming tao ang nawala, ang ilan ay mahimalang bumalik mula sa pintuan. Sinusubukan ng mga scientist na alamin kung ano ang nangyayari, kaya lumikha sila ng Project Knockers. Ito pala ay sinadya nilang magpadala ng mga voluntaryo sa misteryosong pinto na magre-report ng kanilang mga karanasan sa kanilang pagbabalik. Ipinakilala sa atin ng susunod na eksena ang tatlong ganoong mga voluntaryo, isang mag-asawa na nagngangalang Vince at Becky, pati na rin ang kanilang kaibigan na si Patrick. Sinabihan sila na maaari lamang silang manatili sa labas ng pinto sa loob ng 12 minuto, dahil kung mananatili sila ng mas matagal, makokontrol sila ng pinto. Hindi nagtagal ay dumating ang tatlo sa isang bahay na nakasuot ng spacesuit kung saan narating nila ang misteryosong pinto. Habang papalapit sila, bawat isa sa kanila ay nakarinig ng kakaiba at nakakaligalig na mga tunog na nagmumula sa loob. Pagdating sa loob, nakita nila ang kanilang mga sarili sa isang malaking bahay na may tatlong nakahanay na mga pinto.
Iminungkahi ni Becky na maghiwalay sila upang galugarin ng iba't ibang mga silid at mangalap ng maraming impormasyon hanggat maaari. Maya-maya ay nakita natin si Patrick na ginagalugad ang kakaibang lugar at nagulat pabalik sa kanyang mga nakatataas. Mabilis niyang nadetect ang ingay ng umiiyak sa di kalayuan at sinundan niya ito. Ilang sandali pa ay pumasok siya sa isang silid at napansin ang isang babae na nakahiga sa kama, napapaligiran ng mga bulaklak. Ipinaalam ni Patrick sa kanyang mga nakatataas ang tungkol sa natuklasan at hiniling ang pangalan ng babae. Tumugon siya na ang kanyang pangalan ay Rose at pinagalitan siya dahil sa madaling paglimot sa kanya. Naguguluhan si Patrick sa kanya dahil ngayon lang niya nakita ang babaeng ito. Samantala, natagpuan ni Becky ang kanyang sarili sa isang puting kusina kasama ang lahat ng mga kagamitan na nakaayos sa hindi pangkaraniwang mga posisyon. Pagkatapos ay napansin niya ang isang walang laman na duyan na gumagalaw mag-isa. Huminto siya at ilang sandali pa, napansin niya ang anino ng isang tao sa pintuan. Samantala, pumasok si Vince sa ikatlong pinto at ipinaalam sa kanyang koponan na ang silid ay pinalamutian ng maganda. Napansin niya ang isang orasan sa dingding na nagpapakitang 3:00 pati na rin ang isang rebulto. Paglipat sa isa pang silid, natuklasan niya ang isang orasan na nagsasabing 6:00 at ang parehong rebulto ngunit may ibang ekspresyon. Pagkatapos ay lumipat siya at nakita ang isa pang orasan na nagsasabing 9:00 at ang parehong estatwa na may hugis parisukat na mga mata. Balik tayo kay Patrick, sinubukan niyang makipag-usap sa kakaibang babae ngunit siya ay nagkaroon ng seizure at humingi ng tulong sa kanya. Si Patrick ay nagmamadaling tinulungan siya, ngunit sa lalong madaling panahon ay nagsimula siyang tumawa na nagpapakita na ang lahat ng ito ay gawa-gawa lamang. Pagkatapos ay nakiusap siya sa kanya na huwag na siyang iwan muli at sa kabila ng kanyang pagkalito at ubiling pumayag si Patrick. 5 minuto na lang ang natitira, biglang napuno ng bulaklak ang helmet ni Patrick habang nalilibang na nanunood ang babae. Habang tinatabunan siya ng mga talulot, nahihirapang huminga si Patrick at kalaunan ay namatay. Samantala, may hallucination si Becky na kasama niya ang kanyang boyfriend na si Vince at buntis. Ang pangitain na ito ay nagpaparamdam sa kanya dahil napagtanto niyang nawala ang kanyang anak sa katotohanan. Sinubukan ni Vince, ang ilusyonista, na hikayatin si Becky na ito ang kanyang tunay na realidad, ngunit tumanggi siya at binaril siya ng isang phaser. Samantala, sinusubukang tumakas ni Vince nang mapadpad siya sa isa pang silid at makatagpo ng 2 pang bersyon ng kanyang sarili. Nagtalo tuloy ang tatlo kung sino ang totoong Vince. Sa isang nakakatakot na twist, binago ng 2 peking bersyon ang kanyang damit na pang spacesuit na naging dahilan upang hindi siya maiba sa kanila. Hindi nagtagal ay dumating si Becky sa parehong silid, nalilito sa presensya ng maraming Vince. Ang bawat isa ay nagtatangkang hikayatin siya na siya ang tunay na Vince. Si Becky, na naiinis, ay binaril ang isa sa kanila matapos mapansin na nakadamit siya ng para sa taglamig sa kalagitnaan ng tag-araw. Gayunpaman, hindi pa rin siya sigurado tungkol sa dalawa pa, kaya tinanong niya sila tungkol sa kanilang buhay at relasyon. Sa kalaunan ay nakilala niya ang totoong Vince, ngunit may isang bagay na kumokontrol sa kanya at binaril niya ito. Binalot siya nito ng pagsisisi at nagpasya na rin siyang magpakamatay. Tampok sa susunod na eksena ang isang scientist na nagngangalang Jamal Adkins na nakikinig sa radyo sa umaga. Ayon sa balita, ang pinto ay naging sanhi ng pagkawala ng kalahati ng populasyon ng mundo. Nalaman din natin na ang Project Knockers ay nabigo ng husto dahil halos lahat ng mga voluntaryo ay hindi bumalik. Dahil dito, pinayuhan ng publiko na makipag-ugnayan kaagad sa pulisya at iulat ang anumang nakita sa pintuan. Pinatay ni Jamal ang radyo at naglakad papunta sa malapit na kagubatan. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa isa sa mga mahiwagang pintuan at inihanda ang kanyang kagamitan para makipag-usap dito. Pagkatapos ng ilang pagtatangka, sa wakas ay tumugon ang pinto na ikinagulat ng lalaki. Mukhang alam ng pinto ang lahat ng tungkol sa scientist, kasama ang kanyang pangalan at social security number. Pagkatapos ay nagsimulang magtanong si Jamal sa pinto at tumugon ito sa isang palakaibigang paraan, tinawag pa siyang Buddy. Tinanong ni Jamal ang pinagmulan ng pinto at ang layunin nito. Ang pinto ay nagpapakita na siya ay mula sa isang mas advanced na sibilisasyon at dumating upang obserbahan at idokumento ang pagkakaroon ng sangkatauhan. Nang maglaon ay inimbitahan ni Jamal ang kanyang kaibigang scientist na si Kathy sa kanyang tahanan kung saan siya dumating kasama ang kanyang kasintahan na si Leo. Si Jamal ay may pag-aalinlangan kay Leo, ngunit kalaunan ay nagpa siya na magtiwala sa paghatol ni Kathy. Sinabi niya sa kanila na nakakita siya ng isang pinto sa kakahuyan. Parehong nabigla ang dalawa nang marinig ito
at iminungkahi ni Leo na iulat nila ito, ngunit nilinaw ni Jamal na hindi lahat ng mga pinto ay mapanganib at mukhang nakikipagtulungan at palakaibigan ito. Pagkatapos nito, pumunta sila sa kagubatan kung saan ipinakita sa kanila ni Jamal ang pinto. Nireset niya ang kanyang kagamitan at ipinakita kung paano siya nakikipag-usap dito. Ipinakilala niya sina Kathy at Leo sa pinto na mainit na bumati sa kanila. Tuwang-tuwa si Kathy dahil naiintindihan niya na ito ay revolusyonaryo at may potensyal na baguhin ang lahat. Gayunpaman, si Leo ay may pag-aalinlangan, kaya siya ay naglaan ng ilang sandali upang tumawag sa isang tao at iulat ang kanyang natuklasan. Samantala, si Kathy ay patuloy na nakikipag-usap sa pinto at nagtatanong tungkol sa pangalan nito. Tumugon ang pinto sa pangalang Lamash na siyang kabaliktaran ng pangalang Jamal. Pagkatapos ay nagtanong si Kathy kung bakit ito naririto, kung saan sinagot ni Lamash na narito ito upang pag-aralan at iulat ang pagkakaroon ng tao. Natuwa si Kathy nang marinig ito sa paniniwalang maaari niyang matuklasan ang mga lihim ng buong universo sa pamamagitan ni Lamash. Sinabi niya kay Jamal na sa wakas ay maaari na silang maging mga cosmic explorer na matagal na nilang pinapangarap. Sa kanilang pagkadismaya, dumating ang isang pulis na nagngangalang Ricky na nagkataong kaibigan ni Leo. Agad niyang tinutukan ng baril si Kathy at sinabihan itong umatras mula sa pinto. Kasunod nito, inaresto niya si Jamal dahil sa pakikipag-ugnayan sa pinto. Nang tanungin ni Ricky ang kanyang pangalan, tumugon ang pinto sa ngalan niya. Nagulat ang pulis sa kanyang narinig dahil hindi pa siya nakakita ng pintong nagsasalita noon pa man. Bago ito maproseso ni Ricky, hinampas siya ni Kathy ng isang sanga, dahilan upang aksidente niyang mabaril si Leo hanggang sa mamatay. Ang pulis, na natatakot, ay itinutok ang kanyang baril kay Jamal at tinangka siyang barilin na nag-udyok sa mga scientist na humingi ng tulong kay Lamash. Bilang tugon, na-hypnotize ng pinto ang pulis na naging sanhi ng pagbaril nito sa sarili. Parehong nagulat sina Kathy at Jamal sa mga pangyayari, ngunit nakahinga rin sila ng maluwag. Pagkatapos ay binati sila ng pinto bilang mga kaibigan at ipinahayag na oras na para sa kanila upang ma-refresh. Nasasabik sila nang mapansin nila ang maraming celestial na bagay na bumabagsak mula sa langit. Nagtatampok ang susunod na eksena sa streamer na pinangalanang Midnight Martin sa isang video meeting kasama ang isang parallel world expert na nagngangalang Dr. Alan Price. Kakaiba ang itsura ni Alan, na para bang may kinokontrol siya. Tinanong siya ni Martin tungkol sa pintuan. Sumagot si Alan na ang pagdating ng pinto ay nagpabago ng lahat. Binigyang diin niya na ang sangkatauhan ay pumapasok sa isang bagong panahon habang ito ay umaangkop sa isang nagbabagong mundo. Gayunpaman, si Martin ay may pag-aalinlangan sa layunin ng pinto. Tinanong niya ang eksperto kung dapat silang maghanda upang labanan ang mga pintuan upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Gayunpaman, tumugon si Alan na wala silang magagawa para pigilan sila dahil ang mga pintuan ang gumagawa ng lahat ng desisyon at kinokontrol ang lahat. Naging hindi mapalagay si Martin nang marinig ito at nagtanong kung paano nila haharapin ang sitwasyon. Sinabi ni Alan na ang magagawa lang nila ay maghintay para sa pag-refresh, ngunit tinatawanan ni Martin ang ideya ng paghahambing ng mga tao sa mga web browser. Sa kanilang pag-uusap, nagsimulang kumurap ang mga ilaw na nagresulta sa panandaliang pagkawala ng network. Nang ipagpatuloy ito, iniisip ni Martin kung nagbago na ba ang mga taong bumalik mula sa pintuan, ngunit sinabi ni Alan na alam na niya ang sagot. Pagkatapos ay tinawag niya ang streamer sa pamamagitan ng kanyang tunay na pangalan, Paul, na hindi alam ng iba. Nagulat si Martin at nagtataka kung paano nalaman ito ni Alan, ngunit sinabi sa kanya ni Alan na tanggapin ang pinto, na nangangako na ang lahat ng kanyang mga takot at kawalan ng kapanatagan ay mabubura at mare-refresh. Pagkatapos ay sinubukan ni Martin na sabihin ang isang bagay, ngunit hinulaan ni Alan kung ano ang kanyang sasabihin sa bawat pagkakataon, kaya mas lalo siyang naguluhan sa kanya. Sa huling eksena, may kumokontrol kay Martin, dahilan para mapasigaw siya sa sakit. Samantala, pinagmamasdan ni Alan ang lahat ng may kakaibang ngiti at hinihikayat ang streamer na tanggapin ang pinto. Inalis ni Martin ang kanyang damit at kalmadong umakyat sa itaas. Nagtatapos ang pelikula nang matapos ang broadcast at binati siya ni Alan ng welcome. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.